matagal na panahon na rin yun, ha? Pero bakit? Ang ganda mo pa rin. Basta first love mo ang isang tao, lagi siyang maganda. Wala kang ipinagbago. Mas mabait na ako ngayon, Jiro. So, kumusta na? Balita ko magkakasama pa rin kayo ng friends mo. Oo, pero kung ayaw mo sa kanila, handa ako silang iwan. Namiss ko rin sila. Tawagin ko kaya? Hindi, wag na. Hindi ako magtatagal. May flight ako mamaya. So bakit nandito ka sa Korea? Meron kasi akong inaasikaso. Ang totoo, kailangan ko ang tulong mo tungkol doon. Ako? Sure, tungkol saan ba? May anak akong lalaki at nasa Korea siya ngayon. Ibig sabihin, may anak ka na. Base sa credit card niya, nasa Seoul na siya ngayon matapos siyang mag-tour sa buong bansa. Naisip kong may posibilidad na hanapin niya kayo. Kami? Hindi yun sigurado pero may dala siyang picture niyo at alam niya rin ang address ng coffee shop mo. Kaya kung sakali mang makita mo siya, don't forget to call me. Sure, no problem. Huwag mo nang alalahanin yun. Alam mo namang malakas ka sa akin, eh. May isa pa akong pabor. Kung pwede lang sana, huwag mo na itong sabihin sa friends mo. Dahil sa totoo lang, ikaw talagang pakay ko. Ako? Talaga? Sige. Secret lang natin dalawa yan, Shelo. Anong oras ang flight mo? Gusto mo, hatid kita? Sabi ko na eh. Gusto na rin ako. Gusto rin ako ni Shelo. Nakakasar! Ay nako, sayang. Gustong-gusto ko na talagang magyabang eh. Nasaan na kaya si Dennis? Walang paramdam. Aileen, may appointment tonight is with me. Akala ko mag-isa na. Hindi Bumalik ako. Ang weird mo talaga. Bakit kailangan mo bang bumalik? Eh wala naman akong sasabihin sa'yo kahit ano. Tumigil ka na nga. Ang sama-sama mo talaga. Kung bakit naman kasi ikaw pang nagustuhan ko eh. Ibig sabihin, gusto mo ako? Hindi mo ba alam? Kanina hinalikan... Di ba ikaw naman ang nangakit sa akin noon? Okay, fine. Inaamin ko, Dennis, may gusto nga ako sa'yo. Matagal ko na itong nararamdaman. Ang kaso, hindi ko masabi dahil baka isipin mo kung sino-sino nagugustuhan ko.
Actually, hindi ko naman kailangan tanggapin tong pagtatapat ko ngayon eh dahil... Na-impress ako sa pagtatapat mo. Kailan mo na-realize na gusto mo ako? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Kagupuhan mo? Pambihira, wala kang originality. Yung iba naman, yung hindi pa alam ng lahat. Nung sinabi mo sa akin noon na gusto mo ako, masyado akong natouch noon. Pero mas lalo akong natouch nung makita ko yung picture ko na nasa wallet mo. Na-excite ako nung tinanong mo kung hindi ba kita pwedeng magustuhan. Tapos nung sinabi mong handa mo na akong pakawalan, doon na ako na natakot. Dahil pag binitiwan mo na ako, paano na? Mula na magustuhan kita hanggang kahapon, yan din ang nararamdaman ko. Mas masakit sa akin dahil hindi mo ako gusto. Nag-kiss na tayo, nag-embrace na rin tayo. Anong susunod natin gagawin? Pwede tayo mag-holding hands. Di pa natin yung nagagawa. Ma'am? Ano yan? Kanina lang umiiyak ka dahil sa kanya. Ngayon kaya ka po na siya? Kayo na? Umiyak ka? Umiyak siya dahil sa akin? Hindi ko sasabihin sa'yo. Sorry kung hindi ko sinabi agad. Pero sana, suportahan mo kaming dalawa ni Dennis. Susuportahan ko naman kayo eh. Kaya lang bakit para akong naiiyak? Aalis na ako. Ba't hindi ka muna pumasok? Ihahatid ko na siya. Pumasok ka na. Sige. Mag-iingat kayo ah. Tatawagan kita. Bahala ka. Paano ako? Tawagan mo rin ako. Ano nangyari? Kumusta yung passcode ng bahay? Nagamit mo ba yun? Malay ko. Nakalimutan ko. Nakapasok ka na eh. Bakit ba ang daldal mo? Wala akong sagod makipag-usap sa'yo, no? Eh, ba't sumasagot ka? Tsaka ba't ka nandito? Eh di palabasin mo na ako ng kotse. Hey, Kari. Alam kong hindi maganda ang tingin mo sa mga pagmamanage ka sa love life ko. Pero gusto ko malaman mong sincere ako kay Irene. Oo, mukha nga. Punta tayo sa bahay. Nandun na yung si Ron. Para saan pa? Ang sabi niya, hindi na kami dapat magkita eh. Eh di wag. Eh, kung ganito na lang.
Magkunwari tayong niloko kita, tapos sampahan mo ako ng kaso. Tapos si Ron ang kunin mong abogado. May mas magandang paraan dyan. Ano? Bakit hindi na lang kayo magpakasal ni Ma'am Irene? A-attend nun si Ron. Tsaka, kailangan mo nang mag-asawa. Hindi ka na bata. Ang unfair naman. Lahat kayo may partner pera sa akin. Pasaway talaga. Pwede naman magyakapan sa loob ah. Bakit dyan pa sa labas ng bahay? Mukhang alis na si Vera. Ang swerte ko, may kasama pang yakap yung paghahatid mo. Pumasok ka na, sweetie. Good night. Palagi na lang ba tayong ganito? Ba't hindi pa tayo magpakasal? Mas okay na yung ganito. At least pag ganito, mamimiss natin ang isa't isa. Wala nang thrill kapag kinasal na tayo. Kaya huwag ka na magreklamo, okay? Bye! Stay ko pa ng 5 minutes. 5 minutes? 25 minutes na kaya tayo nandito. Ay, ano ba yan? Aba, mukhang nag-i-enjoy yung dalawa. Banggain ko kaya yung kotse ni Vera. Mas malala kaya yung ginawa mo. Inagaw mo sa akin yung teacher ko. Total, nabanggit mo na rin yan. Pwede bang huwag ka na munang makipagkita kay Irene? Bakit? Nagtuturo na siya, nagbe-baseball pa. Masyado na siyang busy. Tapos makikihati ka pa sa oras niya. Simula bukas, dapat sa akin na siya mag-concentrate. Ewan ko sa'yo, nakakainis ka! Bakit ka ba pumunta rito? Para makasabay kita mag-lunch. Tsaka gusto ko malaman ng lahat na tayo na. Dapat pumunta ako sa office niyo. Sira ulo ka ba? Bakit mo gagawin yun? Lumipat ka na lang kaya ng trabaho. Mas okay sa all-girls school. Mukhang masyado kang sikat sa teenage boys eh. Ma'am, boyfriend niyo po ba yan? Nax, may boyfriend na si Ma'am, tignan niyo si Ma'am, oh, may boyfriend na. Tumayos nga dyan. Lumipas tayo. Hoy kayo! Sino may sabing pwede kayong lumabas pag lunch break, ha? Umalis na kayo dito! Mamainusan ko kayong lahat! Ma'am, ang gwapo ng boyfriend niyo. Hindi ka titigil? Ipagpatuloy niyo yung pagiging honest. Huli ka nga! Anong sinabi mo? Gusto mo ulitin ko? Hindi ka ba natutuwa? First time natin mag-date. Dennis, tapos na ang one-sided love ko. Pag-asa ko nang makaranas ng totoong love life. Tapos ngayon ang gusto mo. Magka-one-sided love ako sa'yo? Yung one-sided love mo nun, kay Tristan naman yun eh. Huwag nang sabihin. Pinagsisilosan mo yun. Bakit? Porke ba mukhang perfect na ako para sa'yo? Pakiramdam mo wala na akong kakayahang magselos? Ba't sinasabi mo yan sa akin ngayon? Dapat sinabi mo yan bago tayo mag-date. Sasabihin ko na ngayon. Ito ang mga rules ko. Una, ako ang isipin mo buong araw. Kailangan ako ang i-prioritize mo. Pangalawa, kapag hindi ako tumatawag o nagte-text sa'yo, kailangan matakot o masaktan ka. Pangatlo, kailangan palagi kang pumunta sa opisina at sa bahay ko. Bilang pagbabaka sakali na masusulyapan mo man lang ako. Pangapat, kung sakali mong makita mo ako, kailangan nandun ka lang sa malayo at tumatanaw ka lang na puno ng pagnanasa. Panglima, pag may kausap akong ibang babae, dapat magselos ka at planuhin mong banggain ang kotse niya. Panganim, dapat kumuha ka sa isa sa mga luma kong litrato at ilagay mo sa loob ng wallet. Pangpito, pumunta ka minsan sa bahay ko nang walang paalam para ako naman na ma-excite. Yun muna sa ngayon. Eh paano kung di ko gawin yun? Di mo masyal na lang tayo. Pero may klase pa ako, no? Si Carrie nga pala. Nagkausap na ba kayo? Mukhang malinaw naman sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, layuan ka na niya. Dahil sa akin na lang ngayon ang buong oras mo. Bakit mo yung ginawa? Ma, kasalanan niyo kung bakit ayaw kayong sagutin ni Kuya. Hindi siya busy, iniiwasan niya kayo kasi wala na kayong binanggit kundi kasal. Ewan, sa tingin ko walang balak magpakasal yung girlfriend niya eh. Nasa trabaho ako ngayon. Next time na lang ha. Bye! Good afternoon, sir. Welcome to... Isang mango banana at isang mango coconut for takeout. Okay. $12 lang, sir. I received $20. 1 coconut and 1 banana for takeout.
얼굴이 떠오르죠. 길가에서 만나본 이름도 모르는 들꽃이 필 때쯤에 기억도 편하게 멈춰둔 그대가 떠오르죠. My baby la la la, baby la la la, baby la la la. Here's your order. 1 mango banana and 1 mango coconut. Bakit dalawa to? Para kay attorney Kang ba yung isa nito? Attorney Choi, may client na naghihintay sa inyo sa office. Thank you. Ito, Oh, para sa akin to? Thank you, attorney. Pero, bakit dalawa to? kapag isa lang kasi, bitin. Sobra naman kapag tatlo. Kaya dalawa. Ha? Enjoy your drinks. Naalala mo ako? Nagkita na tayo dati. Ikaw yung kasama ni Carrie. Bakit napadaan ka? Meron akong gustong ikonsulta. Kaso wala akong kilalang abogado. Pwede ba akong maupo? Hindi ito ang tamang lugar para sa dating advice. Yung itatanong ko, mas mahalaga yun kaysa sa pakikipag-date. Mas mabuti maghanap ka na lang ng ibang lawyer. $500 per hour ang charge ko, kaya sa tingin ko, hindi kita matutulungan. Meron kasi akong papa, attorney. Lahat naman tayo may papa eh. Oo, pero dalawa ang papa ko. O ngayon, Hindi ako kilala ng biological father ko. Lately ko nga lang din nalaman. Obviously, ibang family registry namin. Pero oras na makita ko siya, at sinabi kong anak niya ako, at mapatunayan ko yun, mamamana ko ba ang mga ari-arian niya? O kailangang mamatay na lang muna siya? Anong iniisip mo? naaalala mo yung lalaking teenager na naghahanap kay Carrie sa coffee shop mo? Oo naman, ilang beses ko na nakita yun eh. Bakit? Ilang beses na? Close pa sila ni Carrie? Parang nakakaamoy ako ng selos. Ano bang akala mo? Na gano'n na lang ka-immature si Carrie para paglaruan ka at yung lalaking teenager? Yun ba ang pinakadahilan kaya bitter ka? Bakit ba tinitira mo ako? O bakit? Guilty ka, no? Tumigil ka. Hoy, hoy! Bakit ka pinagtitigil, attorney, ha? Naiingayan yata sa akin eh. Madaldal daw ako kaya halos lahat ng tao gusto akong patahimikin. Totoo yun. Wala ka bang balak maglagay ng TV screen sa bar mo? May baseball ngayon eh. Alam mo, Tristan, kung gusto mong magkaroon ng TV dito, ikaw mismo ang maglagay. Wala bang balak na i-recruit ako ng Blue Cats? Para ano? Maging batter? Teacher ang gusto ko. Paano ka magiging pitcher wala ka namang ibang alam na iba to kundi baso? Bakit gusto mo maging pitcher? Lahat ba talaga ng engineering at law graduate kasing bagal niyong mag-isip? Kailangan ba bang itanong yan? Pag pitcher siya, kaharap niya yung umpire. Ooh! Hina talaga. Tumahimik ka nga. Isang black Russian ng akin. Yes, sir. Welcome. Excuse me. Sandali. Ikaw na ba yan, Jiro? Kumusta ka na? Ang tindi mo, wala kang pinagbago ah. Parang hindi ka tumatanda. Oo nga. Ikaw, ang laki ng pinagbago mo. Okay, dali. Oh, ikaw si Dennis Kim, di ba? At ikaw naman si Ron. Aba, talaga naman ha. Magkakasama pa rin kayo hanggang ngayon ha. Oo. Sino ba yan? Malay ko, pero parang kilala ni Tristan. Limuko kayo, dali. Limuko kayo. Ano sinasabi mo? Hoy, ano bang ginagawa mo? Nakatulog ako ha. O bakit? Si Tristan Inca! Hoy, ikaw pala. Grabe, long time no see. Kumusta? Nakatanda mo ba siya? Di ko kilala eh. Ako medyo tumanda na eh. Well, natural lang yun. Nasa college na yung anak ko eh. May anak ka na pala. Oo, sorry, busy kami ngayon eh. May appointment ba kami? Ano, tara na. Sean,
Sino ba yan? Ano? Tara na. Oo, Jongsuk! Long time no see, Jongsuk, ha? Natutuwa akong makita ka. Jongsuk. Oh, ang galing naman. Paano niyo nakilala si Papa? Dali! Hindi ko akalain makikita ko kayo ngayon, ha? Teka, meron na ba kayong asawa? Mabuti pa. Uminom tayo. Hindi, wag! Hindi okay ang bar na to. Mahal na nga, lasang ewan pa ang alak. Alam mo, Jongsuk, hindi ka dapat pumunta dito. Baka mayari pa tayo dito. Mukha namang okay, ah. Nga pala, hindi niyo pa nakikita yung anak ko, no? Ayun na! Eto. Mukhang may boyfriend ka na talaga, ah. Ha? Kaya naiisip mo ngayon mag-check ng underwear. Sino pang nasa edad mo ang gumagamit ng ganito? Para kang high school. Talaga bang hindi to okay? Di ba merong mga lalaking nakukyutan dito? Oo, meron din. Pero hindi mo ganun tipo si Dennis Kim. Lumabas tayo. Magbihis ka. Lumabas? Ganyan ba mga gusto ni Dennis? Ganito ang gusto ni Tristan. Talaga bang ganyan ang gusto ng mga lalaki? At bakit naman hindi? Hindi ang pagiging hubad ang sexy. Ang sexy sa kanila, yung unti-unting paghuhubad. Ano ba? Baka may makarinig. Ikaw dapat na makarinig nun. Hindi kita pinipilit mag-transform from kitty to tiger. Pero pumili ka ng isa sa mga ito. Kagaya nito. Seductive to eh. Talaga? Kung gusto mo pa ng mas seductive, i-try mo to. Halika, huwag ka matakot. Sige, ang gusto ko, ito. Every day, every time. Kuya! Kuya! 던진 네 미소. Sobrang miss na kita. Every day, every night. Hindi yun dahil sa gabi na. Gusto ko kasi si Ron, kaya mo ako pinauwi. Kuya! Kuya Ron! Teka, huwag ka munang umalis. Sandali lang, pupunta ako dyan. Walang sense kung hahalikan ka ng isang magandang babaeng mula sa mayamang pamilya. Yun ba ang ibig mong sabihin, Ron? 난 이대로 falling, 우린 falling. 눈부시게 빛나는 little girl. 난 너 없이 lonely. 슬픈 Ito na ang pinakahuling gabi ng June. 넌 나만의 little girl. 내게로 와, 내게로 와. 내 맘 다가져가는 little girl. 넌 너 없이 lonely, 슬픈 lonely. 사랑스러운 내 맘. Mukhang ito lang ang paraan para makapag-usap tayong dalawa. Oh, yeah. 널 사랑해. Hello, Kuya Ron? Kung wala kang ginagawa, pwede ba tayo magkita? Talaga? 난 Ikaw ba yan? 이대로
Ano ba yung sasabihin mo? Kaya nagmadali akong pumunta eh. Pasensya ka na kung hindi kita tinato bilang isang 24-year-old. Alam ko nag-aral ka ng business ad sa US. Graduate ka na ba? Hindi, nag-drop out ako. Mas gusto ko kasi mag-design ng bags at saka na-miss kita. Bags? Fashion design talaga ang gusto kong pag-aralan eh. Kaso business ad ang una kong kinuha. Bakit mo ba tinatanong? Ganito ang dapat pag-usapan ng mga 24-year-old. Carrie, wala ka bang pangarap? Sa nakikita ko kasi, wala kang ginagawa kundi humabol sa akin. Gusto mo mag-design ng bags? Mangyayari ba yon kung wala kang gagawin? Yung mga kaedad mo na may ganyang pangarap gaya ng pangarap mo, nagkukumahog para lang matanggap sa magagandang kumpanya. Todo sikap sila para lang sa pangarap nila. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Huwag mo na akong tatawagan. Huwag mo na akong gugustuhin. Ang buong akala ko yun ang sasabihin mo sa akin. Pero kahit ganun ang ina-expect ko, okay lang basta makita lang kita. Sinabi ko bang wala akong pangarap? Siyempre may pangarap din ako. Kaso ikaw ang pinaka-importante para sa akin. Matagal na panahon kitang hinintay eh. Ang pagiging designer ang pangarap ko. Para ikaw ang tadhana para sa akin. Ang kaso lang, tinutulak mo naman ako palayo. Ang pagmamahal. Importante nga yun. Pero marami pang ibang mas makabuluhang bagay ang pwede mo magawa, Carrie. Kung tayo ang para sa isa't isa, tayo talaga. Kaya wag mo na akong isipin at mag-concentrate ka na lang sa sarili mo. Goodbye. Hindi ka na nakapasok dahil sa kalasingan. Kung pwede lang kitang batukan, matagal na kitang binatukan eh. Mas maganda nga siguro kung kakalbuhin ka. Ang sakit sa ulo ng isang to. Mag-slurry wall kaya tayo para sa exposed wall. Kahit CIP siguro pwede rin. Dadalo yung tubig sa magkabilang side. Kaya kailangan yung safest option ang gawin natin. Yun din ang sabi ng President. Okay, punta natin site this weekend. Check na lang natin yung current. Pero bakit? Yung tubig na dumadaloy sa resort at sa ilog, nagtatagpo sa isang angulo. Kaya pwede yung mag-overflow. Pag nangyari yon, ayusin ulit natin yung mga pontoon na regular yung pagkakaayos. Kasi kailangan nating iayon sa daloy ng tubig. Kaya dapat lang na pumunta tayo ron. Sige, pero ikaw na lang. Ay, ewan ko ba? Para mabigat ang katawan ko eh. Masakit ang ulo ko. Pati ang tiyan ko. Baka nakakalimutan mong kababakasyon mo pa lang. Tama ng kalokohan mo. Hoy, 2 years na kayo, kami ni Erin, 2 days pa lang. Kaya mahalaga sa akin yung weekends. Ang mga babae, pwede yung maghintay ng matagal. Ang kliyente, hindi yung maghintay ng 3 minutes. Pagkagaling ka sa Don Bang site, hihintayin kita ka na Vera. See you. Kainis. Bakit nga pala hindi nagpaparamdam mo? Bagay po sa akin. Talaga. 어떤 표정이 멋질까 널 만나기 전까지 난 수백 번 연습을 해 세상에서 가장 아름다운 말 내가 너에게만 말하고픈 그 한마디 눈을 감고 들어봐 고백할게 널 사랑해 Yung ski slope na hinahati natin sa dalawa, kumusta na yan? Ayon sa latest report, may ilang problema lang yung designer. Pero by next week, pipilitin namin yung tapusin. Okay, back to work. Yes, sir. Gaano ba kalayo yung mula sa malayo?
Humakbang ka ng mga dalawa pa atras. Okay na yon? Oo, okay na. Ano nang itsura ko? Para na ba akong timang? Mukha ka ng babaeng in love sa akin. Hindi ko yun maitatanggi. Anong feeling na tinatanaw ako sa malayo? Habang tinatanaw kita sa malayo, lalo kang gumwapo. Siyempre naman. Full effort ako sa pagtayo dito eh. Umakit ka dito. Mas gwapo ako sa malapitan. Baka nga himatayin ka pa eh. 고백해줘 나 사랑한다고 Ito na po yung plan para sa dealership. Second draft na to, sir. Pag ganito ang design nito sa labas, baka hindi na mapansin yung mga kotse sa loob. Si Tristan ang hanap mo? Ha? Itong daw niyo yung design ng building para yung mga kotse naman ang mapansin. Naghihintay ako. Huwag ka lang tumayo dyan. Ako ba ang kausap mo? Selos. Ituloy niyo na lang ang pag-uusap niyo. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Alam namin lahat dito na may girlfriend na ngayon si Director. Sir, hindi po ako nagkalat nun, ha? Oo, hindi nga. Ako nagkalat nun. Sinabi ko yan para mas maaga ako makauwi. Busy kayong lahat sa pakikipag-date. Ang lagay ba eh, kayo lang ang pwede maging masaya? Iiwan ko na kayo, sir. Selos? Para ka talagang sira. Ano ka ba? Nandito tayo sa office mo. Nga pala, hindi ka pa mag-out? Out na. Gusto mo sa fire exit tayo dumaan? Ano ba mas maganda? Yung matulis ang dulo o yung mabilog? Siyempre yung nabalatan na. Di ka ba nagsasawa sa mga prepared food? Mas nakakasawa yung magluto at maglinis. Salmon salad na lang ang gawin natin. Anong oras darating sila, Dennis? Papunta na raw. Maglagay ka ng mantika sa kawali, Tapos hindihan mo na. Okay. Nga pala, Vera. Sabi ni Mama, gusto ko raw niyang ma-meet. Kailan ka ba pwede? Ayaw ko nga. Maupo ka muna. Wala ka ba talagang balak na pakasalan ako? Bakit bigla mo nabanggit ang kasal? Alam mo namang ako ang panganay sa pamilya ko. So wala ka talagang balak magpakasal sa akin? Gusto kita, pero ayoko mag-isip ng kasal. Pwede na tayo magpakasal ng 2 beses sa edad natin eh. Oo, totoo yun. Pero ayoko nga. Pag nagpakasal ako, para ng career ko. Pwede mo pa naman gawin yun Bakit kung umarte ka, para bang katapusan na yun ng mundo mo? Paano kung mabuntis ako? Isang malaking goodbye yun sa pagiging pro-golfer. End of the world na nga yun sa akin. Ano tingin mo sa akin, 25? Ang hirap talaga magpaliwanag sa'yo Alam mo, sa totoo lang, di ko na alam ang gagawin ko sa'yo Sabi mo kay Dennis, cancel ng party. Ano bang ayaw mo sa magpapakasal? Ayoko magpakasal! Dahil mahirap yun para sa akin! Pwede naman kitang tulungan Pwede ka bang manganak? Panganay ka sa pamilya nyo. Pagkatapos nating ikasal, kukulitin mo na ako magkaroon ng anak. Kung ganun, yan lang ba ang dahilan? Anong ibig mo sabihin? Na ayaw mo magpatali hanggang ngayon. Lahat ng sinasabi mo parang palusot lang So ano ko para sa'yo? Laruan lang? Pang short time? Nung nagsisimula pa lang tayo, nilinaw ko na to, hindi ba? Sabi ko hindi aabot sa kasal to. So kung ganun, sa simula pa lang, pansamantala mo lang talaga akong gusto makasama at hihiwalay mo rin pagsawa ka na.
Hindi. Alam kong alam mo na hindi yan totoo at hindi lang yan ang dahilan. Pero sige, kung yan talaga ang gusto mong isipin, bahala ka! Tama. Total, hindi naman ikaw yung tipo ng babaeng dapat pakasalan eh. Visit! Hello? Ngayon na? Oo, sige. Bala kong uminom ng marami. Kaya ihanda mo ng lahat. Mas pasensyoso ka pala sa akala ko. Bakit? Gustong-gusto mo ako, di ba? Paano ka nagpipigil? Well, hindi naman kita ganun kagusto na para na ako magpapakamatay eh. Maniwala. Teka, saan tayo pupunta? Uwi. Kaninong bahay? Ewan, kahit kanino. Kino Tristan kaya? Ay, yan ka na naman. Magbiyahe na lang tayo? Huh? Isa. In-invite tayo ni Tristan na mag-dinner sa kanila, kaya pupunta tayo ron. Kung ayaw mo, magbiyahe na lang. Ay, ewan. Mag-music nga tayo? Teka, ako na lang. Hanggang ngayon kasi, hindi pa sanay si Betty sa hawak mo eh. Sinong gusto mo? Si Betty o ako? Walang traffic ngayon ah. Sinong mas gusto mo? Si Betty o ako? Sasagutin ko yan pagbaba natin. Bakit? Dinig niya yung boses mo. Andito na kami. Nagsinungaling ka na naman, no? Hindi ah, nakikita mo naman ng ebidensya. Eh, nasan sila? Vera? Sa nakikita ko, huminto sila sa gitna ng pagluluto. Bagong lagay lang ang mantika. At bagong bati lang ang itlog. Mukhang nag-away sila. Bakit naman kaya? Normal na yun sa kanila. At least, meron na rin palang pagkain. Hindi tayo magugutom. Tatawagan ko si Vera. Baka naman may binili lang. Sorry. Cancel ang dinner natin. Oo, sabi ko sa'yo eh. Yung itlog na lang naman ang kulang eh. Lutuin na natin. So, nag-away talaga sila. Doon na lang yan sa kwarto. Kakapitan yan ng amoy eh. Sige, salamat. Ano ka ba? Bakit tinitignan mo yung underwear ko? Nilatag mo ba yan para makita ko? Ay nako, lumabas ka na nga lang. Doon ka na sa sala. Tama din size nun. Ba't parang malaki? Ha? Malaki? Malaki? Hindi malaki, no? Lumabas ka na kasi. Hindi ako mahilig sa underwear na maraming strap. Mahasal yun. Ang kulit mo naman eh. Lumabas ka na nga. Bakit bigla akong bumili ng 5 pares? Dahil kailangan ko nang bumili. Ang kulit mo naman sabi, labas na. Maglinis ka ng mesa. At saka, mula ngayon mag-ingat ka na pagdating sa privacy ko. Gusto mo mag-ingat ako? Lalo na sa privacy mo? Sorry, madidisappoint ka. Binabalaan kita. Itigil mo na nga yung pagbibiro mo. Siguro, ayaw mo sa lalaking puro satsat. Gusto mo totohanin kita? Dun sa 5 binili mo, yung third brand gusto ko. Yung mula sa kaliwa o kanan? 5 yung lahat eh. Ay, naku, gutom na ako. Ikaw na magluto. Alam ko ayaw mo ng itlog pero ako gusto ko yon.
first dinner natin ah. Oo nga eh. Mapili ka pala sa pagkain. Hindi ka kumakain ng carrots? Hindi kasi ako rabbit eh. Siguro, nasa pen na yan ang buong private life mo. Hindi dito sa computer ko. Nililipat ko rin yung files. Yun nga palang Dennis Kim's private life. Pinakinggan ko yon. Talagang ibang-iba yung Dennis na nandun. Mas exciting ba yung Dennis doon? Ang naisip ko noon kung magiging tayo, siguradong puno yun ng excitement at mag-enjoy ako. Oo, garantisado yan. Kahit na noon, hindi ko agad sinuklian yung nararamdaman mo. At sinaktan ko ang damdamin mo. Salamat at nagustuhan mo ako. Bakit naman kasi si Tristan pa ang una mong ginusto? Kumusta na kaya yung babae na kumuha ng sapatos? Uy, Parang bata pa nun ah. Ilang taon na siya? ang galing mag-multitasking ah. Hinahalukay mo nakaraan ko, nagsiselos ka, kunwari hindi. Tatlo yung ginagawa mo ng sabay. Proud ka pa sa mga naging babae mo. Hindi naman nakakahiya yun ah. At saka sila yung bumubuntot sa akin. Ilang taon na nga yun? Siyempre, bata siya sa'yo. Grad student. Na-curious ka ah. Anong apelyido niya? Si Regine yun, oh. Regine Sexy. Sagutin mo na kasi. Ba't ba gusto mo malaman yun? Natural lang sa babae maging curious. Regine Kim. Ah, Regine Kim pala, ha? Ordinaryo lang pala. Karaniwan. Eh, si Guess Who, girl? Sino naman siya? Gusto mo ba ng listahan ng mga naging girlfriend ko? Hindi, umalis ka na nga. Umalis? Bibiyahe na? Tapos ka na kumain, hindi ba? Di umuwi ka na sa inyo. Masyado ka mapili sa pagkain. Ingat sa pagdadrive mo. Hanggang sa susunod na season. Bye. Ba't galit ka? May emergency. Ayaw niya talagang patalo kahit kailan. Siya laging panalo. Kuya, ba't di mo sinasagot si Mama? Ang bili niya sa akin, patawagin kita. Kausapin mo. Sabihin mo may business trip ako sa kabilang panig ng mundo. Sa Chile, Brazil, o kaya sa Peru. Bakit? Basta sabihin mo. Kukulitin ako nung tungkol sa kasal eh. So alam mo pala ang dahilan. Pag pinagpatuloy mo pa to, kuya, ako nang mauunang magpakasal. Suntok gusto mo? Tingin mo pinag-aaral kita sa abroad para lang maging manang sa edad na 24? Ang OA mo naman dyan. Pag tumawag uli si Mama, sasabihin ko na sa kanya yung tungkol kay Ate Vera. Talagang... May emergency. Ano na naman kayong problema nito? Anong sabi mo? Pupunta si Menchu bukas sa opisina. At dala niya yung seal niya. I-determinate niya na ba yung mga kontrata natin? Hindi yung kontrata natin, kundi yung kasal niya. Pipirma na siya ng divorce papers. Di na bagong balita yan. Kailan kanya tinawagan? Kanina lang. Mukhang seryoso na siya ngayon. Hindi gaya ng karaniwang sinasabi niya twice a year pag nagbabanta siya. Iba na yung sinasabi niya. Gaya rin yun ng dati. Huwag yun ang sipin yun. Bingi ka ba? Iba na nga rin yung sinabi niya eh. Wala ka man lang bang interest na pakisamahan siya? Nasa isang bahay naman kami ah. Ang ibig ko sabihin, kung hindi mo ba talaga siya magagawang mahalin? Mahal ko siya. Mahilig lang naman ako uminom kasama ng mga babae. Hindi ko sila ginagalaw, hindi ko nga sila inuuwi. Totoo yan. Anong totoong sinasabi mo? Nasaan ka last week na sinabi mo kasama mo kami? Huwag yun ang alamin. Sabihin mo na. Si Cheryl ba yan? Oh, bakit bigla mo yung nabanggit? Si President Kang? Ano ka ba? Hindi no. Oo, may kasama akong babae, pero hindi yung date. At higit sa lahat, hindi ako nakikiapid. Yun lang ang pwede kong sabihin. Ay, ewan ko sa'yo. Dumadagdag ka pa sa sakit ng ulo ko kay Vera eh. Ay, so paano na? Ano nang binabalak mong gawin ngayon? Meron kayo nangyari. Dapat tinanong ko.
Hindi kayo nakita sila ni Regine Kim? Ay, ba't kasi Kim ang surname niya? Ang dami nun eh. Kung Kwak sana ang surname niya, madali ko lang sana na mahahanap. Ay! Ano bang ginagawa ko? Makapagtrabaho na nga lang. Hello? Kayo ba ang guardian ni Julius Kim? Oo, ako nga. Ano naman ang ginawa niya ngayon? Sa ospital po ito. Nasa ospital siya? Na paano ka? Ano nangyari sa'yo? Na-aksidente ka? Saan ang mga naging tama mo? Dapat yung doktor ang tinatanong mo. Ikaw hindi ka na talaga natuto. Ano ba nangyari? Nakipag-away ka na naman, no? Excuse me, kayo ang guardian niya? Oo. Ano ba nangyari? Malala bang tama niya? Sa ngayon, nagamot na namin siya. Kaya lang, hindi namin alam kung sino bang magbabayad para sa medical treatment niya. Sabi ng amo niya, hindi daw siya magbabayad eh. Hoy! Sabi ko magpa-deliver ka, hindi magpa-aksidente! Yung motorsiklo, paano na yun? Hindi na yun mapapakinabangan! Ha? Ipagamot mo yung sarili mo dahil kasalanan mo yung nangyari! Wala kang maaasahan sa akin! Yung pagpapaayos sa motor, iaawas kayo sa sweldo mo! Hindi niyo pwedeng gawin yun. At bakit? Sinabi ko ba sa'yo magpa-aksidente ka? Sinabi ko ba yon? Iwag mo ako matawag-tawagan, ha? Pwede ba kayo makausap? Ako? Kayo ang may-ari ng pinapasukan niya? Kayo bang boss niya? Oo, bakit? Sino ka ba? Siguro, kinuha niyo siyang delivery boy sa business niyo. Oo, ngayon? Alam niyo naman siguro yung child labor law. Hindi niyo ba alam na wala pang 18 years old ang student kong to? Nagpaalam ba muna kayo sa magulang niya bago niyo siya pinagtrabaho? Siguro naman may dagdag na 50% ang sweldo niya. Saka siguro naman sinusunod niyo ang 7 hours lang siya magtrabaho pag wala siyang pasok. Wala bang insurance yung motor niyo? Bakit? Sino ka ba? Bakit ganyan ka kumasta? Guardian ko siya. Totoo yon. Student ko siya. Narinig niyo naman yung mga sinabi ko, no? Kung wala kayong permiso sa magulang niya, kinakailangan niyo magmulta. Ibig sabihin, isa kang teacher? Hayaan mo, babayaran ko yung hospital bill niya. Dapat lang, yun naman talaga ang tama. Dahil kung hindi, ire-report ko kayo sa pulis. Pwede na kayong malis. Akin na yung number ng parents mo. Excuse me. Hindi ba halatang nag-uusap kami ngayon ng student ko? Kaya bilib talaga ako sa'yo eh. Tumahimik ka, ah. Akala ko may cram school ka. Yun pala, nagtatrabaho ka. Akin na yung number. Yung number ng parents mo. Isa lang ang magulang na meron ako. Umalis si mama nung nasa middle school ako. Si papa naman, siguradong lasing yun niya. Pwede bang ikaw nang lagi kong maging guardian? Ano namang gagawin mo para sa akin? Teacher ka, hihingan mo ng kapalit ang estudyante mo? Oo naman. Ang gusto ko sa student ko, yung mataas ang grades sa school. Kung hindi naman mataas ang grades, sana matinuman lang. Gusto ko yung hindi pala away. Gusto ko yung may pangarap sa buhay. Yung may malaking paniniwala sa pagsisikap. Yung hindi mahina ang loob, pinahahalaga ng buhay. Yung hindi sinisisi ang naging kapalaran o ang buhay na kinalakihan niya. Sa mga yon, ano ang magagawa mo para sa akin? Pag-iisipan ko. Pangako yan, ah. Tutulog na ako. Good night. Bakit ba kayo ganyan? Gusto niyo na ba ako ma-divorce? Pag na-divorce ako, goodbye na rin sa mga opisina niyo. Malaking kawalan yun sa inyo. Hoy, tingin mo ba yun ang dahilan kaya ka namin tinutulungan? Wala kaming pakialam kung mawalan kami ng opisina. Mararagdagan lang kami ng konting gastos pero komportable pa rin ang buhay namin. Pero ikaw, ilang beses mo nang sinira ang tiwala ng asawa mo. Dahilan para malagay sa alanganin ang sarili mo.
Yun ang dahilan kaya ka namin kinakampihan. Pero sa tingin ko, oras na para baguhin mo ang sarili mo. Paano ko naman gagawin yung pare? Ganito ko eh. Alam niyo yan. Hindi ko akalaing ako rin na magpa-process ng divorce mo. Inaamin ko nakikinabang kami kaya ka namin tinutulungan. Pero hindi lang yun ang dahilan. Gusto talaga namin na magkaroon kayo ng masayang pagsasama. Ano to? Iiwan niyo ako sa ere? Hindi na mabilang ang pakinabang niyo sa akin. Tapos ganito ko igaganti niyo? Ano? Ba't hindi kayo makasagot? Alam mo sa totoo lang, kundi dahil sa dalawang to, matagal ko nang nilimot na magkaibigan tayo. Jiro, sobra ng problema ang binibigay mo sa amin. Grabe ka naman. Ang sakit mong magsalita. Nagreklamo ka pa. Sa 10 taon na pagsasama nyo ni Menchu, nabilang mo na ba kung ilang beses mo na siya nasaktan? Pare, sinikap ka naming intindihin. Pero sobra na eh. Lahat ng bagay may limitasyon. Yung mga kumpanya namin, maghahanap na ng ibang building na malilipatan. Ano? Kung ganun talagang... Magsialis na kayo. Maya-maya lang nandito na siya. Pare, mahal ko pa rin si Menchu eh. Walang pagbabago ron. Posibleng itakwil niyo na talaga ako. Pero huling kahilingan ko na to. Please, pilitin mong kumbinsihin si Menchu. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Sino naman tatanggap sa tulad ko? Hindi ko kaya mawala ang asawa ko. Tulungan mo naman ako. Oh man! Ang galing! Award-winning ang acting nyo! Grabe pare, taob sa inyo si Al Pacino! Buisit ka talaga. Mapapahama kami sa'yo eh. Kung ano-ano na lang ang pinapagawa mo sa amin. Mas madali pa magkaroon ng world peace kaysa ganito eh. Mukhang naisaan na naman natin si Menchu, no? Pero ikaw, parang totoo yung sinabi mo. Talagang totoo yun. Ang panluloko, 99% na katotohanan. 1% lang ang kasinungalingan. Ay, sakasaway talaga eh. Gandang palabas. Nakakatouch ang acting niyo. 1.5 stars. Grabe pare. Mas matalas pa sa akala natin. Naku, talaga naman! Please! Bakit? Saan kayo pupunta? Dali na. Tristan, kumato ka na. Ikaw na Bakit ako? Ano, bakit ako? Sige na pare, kumato ka na para matapos na ito. Paano kaya mo yan? Sige na Ron, ikaw na. Kumato ka na. Mrs. Park? Nandiyan ka ba, Mrs. Park? Lakasan mo naman, pare. Lakasan mo katulong. Paano ka marinig yan? Mrs. Park? Ano ba yan? Kasalanan mo lang kasi. Hindi ko makontrol eh. One-sided love manual. Pumunta ka minsan sa bahay ko nang walang paalam para ako naman ang ma-excite. I wish I had someone who says when I arrive and show me how the flowers grow. Come out in Winterville. I wish I had someone there tender to
pumunta ka, gusto ko suot mo to. Isuot mo to. Pag ready ka na. Kamusta? Wala ba siya sinabi? Paano na ngayon yan? Kayo pala ni Vera, anong problema nyo? Di ba kayo nagsasawa mag-away? Pakasalan mo na siya. Yan ang pinag-aawayan namin eh. Next year, 70 na si Papa. Kahit kailan, hindi ako naging pasaway na anak. Mukhang ngayon lang yata. Oo. Pasaway kang anak. Tumahimik ka nga dyan! Nandito ngayon yung mga kaibigan ko eh. Nako, ganun ba? Oh, Miss, ikaw Hi, pala po. Irene! Hi! Naisip kong dalawin si Dennis. Pasensya na. Hindi ko alam na nandito pala kayo. Susunod. Problema. Sumunod ka na, tuloy ka. Sino yung... Kayong apat ang sadya ko rito. Pleased to meet you all. Ako ang anak ni Shelo Kim. Ibang-iba ang nadarama ng puso ko sa'yo. Di ko na kaya umiwas pa sa piling mo. Alam ko mayroon nang nagmamahal sa'yo. Bakit ngayon ka pa natagpuan sa buhay kong ito? Kasalanan